Ako po si Brian D. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, October 3, 2024. Ngayong araw po ay ating pagpapatuloy ang ating series about po on knowing the Trinity. Specifically, ang topic po natin for today is about the Trinity and fellowship. At ang ating talata po ay manggagaling sa 1 John chapter 1 verse 3. Sabi po rito, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Sa Tagalog po ay pinahahayag namin sa inyo na ang aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay mo ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesus Cristo. Ngayon po ay tayo ay dadako sa mga katuruan na aking natutunan. Meron po tayong tatlong katuruan. Una po, the Trinity is perfect unity and love. Yung Trinity po, yung fellowship sa Trinity is perfect. Hindi po kailangan ng Diyos na kahit sino man kasi meron pong perfect fellowship sa the Trinity. Meron pong pagmamahalan, meron communication within the Trinity. Kaya naman po, tayong mga miyembro ng church ay dapat matuto rin po tayo to have perfect fellowship, to have unity, to have love, matuto tayong magmahal, and to be united. Also, the Trinity serves as a model for the church. You have to make sure na hindi ikaw ang magiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng isang church or kahit ng small groups. Ang layunin mo, mapabukrod, matutunan mo kung paano i-lead ang church na magkaroon ng perfect fellowship. Hindi yung sa'yo pa mismo magsisimula yung pagchichismisan, paghuhusgahan ng bawat isa. So, dapat ikaw po mismo magsisilbing peacemaker, magsisilbing leader at paglalapit-lapit ng bawat miyembro ng church. And lastly is the Trinity is foundational to every Christian. Pag sinabi po natin Trinity, mayroon ang fellowship at kung ikaw ay inimbitahan ng Diyos na maging miyembro ng pamilya, maging anak ng Diyos, tayo ay dapat makipag-ugnayan, magkaroon ng fellowship sa Diyos, magsimula tayo makipag-fellowship sa Kanya. Kaya naman po para sa ating application, pursue daily fellowship with the Trinity. Magkaroon po tayo ng schedule kung kailan tayo magkakaroon ng fellowship with the Trinity. Like for example, every morning pagkagising dapat unahin po natin ang pagdadasal, unahin po natin ang daily devotion, magkaroon ka ng time bonding together with God na para bang katabi mo ang Diyos at kayo ay nagkukwentuhan. Also, prioritize unity and love within the church. Prioritize po natin ang unity sa church. Minsan, nakikita natin na marami talaga ang kamalian ng mga tao. Minsan, nakakamali yung mga kasama natin sa church, pero hindi ito sapat para tayo ay paghiwa-hiwalayin, para tayo ay maghiwa-hiwalay sapagkat mas matibay ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo na tayo ay pagbuklod-buklodin ng kanyang mga miyembro ng pamilya. We belong to the body of Christ and the church is the body of Christ. That is why we need to have unity. We need to be united. Matuto tayo mahalin ang bawat isa, tanggapin ang pagkakamali ng bawat isa at matuto tayo na magkaroon ng unity. Lastly po is proclaim Jesus to expand our fellowship. Pinapangarap po natin ang ating Panginoon sa Kristo para mas lumawak pa